Sa mga motoristang dadaan sa mga expressway, siguruhing may load ang inyong RFID para hindi maabala sa biyahe. Paalala rin na mayroon namang one RFID o yung pwedeng magamit sa lahat ng expressways sa Luzon. Live mula sa NLEX Balintawak, may unang balita si James Agustin. James! Igang, good morning. Sa mga oras na ito ay wala pa namang pila ng mga sasakyan at maluwag pa yung sitwasyon dito po yan sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Kaninang madaling araw po may mga kababayan na tayo na maagang bumiyahe patungo sa kanilang mga probinsya sa norte para raw makaiwas sa traffic. Galing Pasig ang pamilyang ito na biyaheng Hermosa, Bataan para doon mag-undas. Kaya alas 12:30 pa lang na madaling araw bumiyahe na sila. Susulitin na raw nila ang 3 araw na bakasyon. Para iwas traffic din po. Alis namin nun mga hapon. Parang yung parang pagong ang usad ng mga sasakyan. So super. Inabot ng 2 hours yung biyahe. Kaya ngayon madaling araw na para iwas traffic. Si Ace naman nagpagasolina na at nagpa-check ng hangin ng mga gulong ng kanyang sasakyan. Malayo-layo pa kasi ang biyahe niya papuntang Tarlac. Iniwasan lang namin yung traffic nung kaninang gabi. Kasi syempre sa bayan yan ng gabi, maipit tayo sa traffic. Para smooth lang. Sa NLEX Balintawak Toll Plaza, tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan kaninang alas 4 ng umaga lalo na sa RFID lanes. Bagya lang nagkakapila sa ilang lane ang mga motoristang walang RFID sticker. Si Sherwin magpapaload sana ng kanyang RFID account pero sarado pa ang reloading station. Cash na muna ang ibinayad niya. Ngayon lang ulit uuwi ang kanyang pamilya sa Pangasinan. Para maiwasan po namin yung traffic kasi pag ganito talaga marami po na nag-uuwian. Kaya inaagana namin ng mga kawi. Ang pamilya naman ni Edel galing pang Calamba, Laguna at patungong San Miguel, Bulacan. Mas pinili raw talaga nilang madaling araw bumiyahe. Ayos naman, maluwag, maganda. Maluwag ngayon, walang traffic. Pagka-araw, traffic. At saka kung halimbawa maya-maya lalaki ng volume ng traffic sigurado. Kaya mas maganda, mas maaga. Ang pamunuan ng NLEX inaasahan ng mataas na volume ng mga sasakyan na daraan sa expressway sa maghapon. Nasa 450,000 ang daily average ng mga sasakyan na dumaraan sa NLEX, NLEX Connector at ECTEX kada araw. Ngayong undas inaasahan na tataas ito ng 25,000. Libre ang towing service para sa Class 1 vehicles sa pinakamalapit na exit hanggang alas 6 ng umaga sa November 3. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Balintawak Toll Plaza ng NLEX. Kanina po ay nagkakaroon pa ng pila doon sa mga lanes kung saan walang RFID sticker at kinakailangan magbayad ng cash. Pero ngayon po ay maluwag na maluwag yung sitwasyon. Doon sa alas 7 na update mula sa pamunuan ng NLEX ay nagkakaroon lamang ng build-up dyan sa NLEX Harbor Link Interchange hanggang Paso de Blas, Valenzuela northbound. Dito po sa Valenzuela Interchange hanggang Marilao northbound. At nagbukas naman po sila ng counterflow o yung zipper lane mula po dito sa Balintawak hanggang sa Marilao at San Fernando hanggang sa Dau ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa NLEX. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, kapag tayo po'y dadalo sa isang burol o kaya sa isang libing ng isang yumao, ang tawag po dyan sa wikang Ingles ay paying our last respects, pagbibigay ng paggalang sa yumao. At tuwing undas po, tayo magtutulos ng kandila para igalang, bigyang respeto ang kanilang alaala. Pero paano kung ang sementeryo, kung saan nakahimlay, ang yumao, ay ganito ang sitwasyon. Tulad po na nakikita ninyo, ang aking kinatatayuan ay ang San Jose Public Cemetery dito sa Kalumpit, Bulacan, na sa nakalipas na 4 na taon ay halos hindi na nawawala ang tubig dito. At ngayon nga po, October 31, araw po ng mga patay bukas, pero wala hong bumibisita dito dahil tulad ng maiisip siguro ninyo, talagang napakahirap. Pagpunta pa lamang dito ay talagang malaking hamon na. Isa po sa mga nakilala natin dito, dahan-dahan. Ma'am, good morning po. Good morning Kayo po sir. si Carmelita Alvarez po. Si Aling Carmelita, dinadalaw po niya ngayong araw ang kanyang yumaong ama. Mga lolo ko po at saka po ang aking tiyuhin. Apo, ay, sige po. Nakita ko, kwento niyo kanina, last month lang, inilibing Opo. yung tiyuhin? Ngayon pong buwan ng October 7 po. Ngayon lang, opo. Gano'n po kahirap? Pakilarawan nga po yung ganito. Kasi kami nakikita ko siguro ng mga kapuso natin sa telebisyon, ang hirap naman yan, ang laking perwisyon naman yan.
Para ho sa inyo, na taon-taon, tinitiis nyo ito, gaano kahirap? Sa ngayon po kasi, kami po ay nalulungkot sa pangyayaring ito dahil dati-rati naman po kami ay nakakapaglinis, nakakapag-ayos ng mga puntod, pintura. Ngayon po halos hindi na po namin mapuntahan dahil po kami po lubog nga po sa tubig. Ang ginagawa lang naman po namin magtutulos na lang po muna kami sa bahay para po kahit paano doon po ay maalaala namin sila. Sa katunayan nga po napakahirap po para sa amin na ganito yung maging sitwasyon ng mga mahal namin sa buhay na pupuntahan namin sa sementeryo. Hindi namin alam kung safe ba yung tubig o hindi. Dahil ito po yung nagiging sitwasyon namin. Kaya po sa aming mga kababaryo, dito po sa aming sa barangay, nahihirapan po kaming tanggapin na ganito yung sitwasyon namin. Ito nga ho, pero gaano kahalaga ho na kahit minsan lang sa isang taon ay napapasyalan nyo yung puntod na inyong mga yumao? Yun po talaga yung mabigat sa kalooban na minsan sa isang taon, November 1, dapat po talaga na papasyalan namin. Kasi ito po yung panahon na lahat po ng magkakamag-anak nagkikita-kita, dumarating para maging isang buong pamilya at madalawang buong pamilyang nandito sa sementeryo. Hindi po nagagawa sa ngayon dahil sa sitwasyon po namin. Maraming salamat po sa pagbahagi ninyo sa loobin, ma'am. Salamat po, Sir Thank you Ivan. po, Aling Carmelita. Nakausap po natin si Aling Carmelita na isa sa mga nagtitiis sa ganitong sitwasyon ng kanilang public cemetery dito sa Kalumpit, Bulacan. Sa puntong ito, kausapin naman po natin si Kagawad Ato Aguilar. Sir, please join me. Siya po ang tagapamahala nitong sementeryo. Matanong ko po muna, nabanggit natin kanina, mahigit 2,000 ang nakahimlay dito. Naglilibing pa ho ba kayo dito? Sa ngayon po, nakakapaglibing po, kaya lang po ang problema. At tulad nito, nakikita niyo yung sitwasyon ng sementeryo namin. Nakakalungkot po dahil ang paglilibingan ay babad sa tubig. Oho. So, Ayun nga ho yung itatanong ko sana, paano ho kayo maglilibing? Paano, maghukay pa kayo sa lupa? Paano yung tubig? O hindi na? Pinapatong nyo na lang? Pinapatong na lang po. Kasi po wala pong paglalagyan talaga. Katulad po nito, nakita niyo naman yung sitwasyon. Napakahirap po. Oho. Ano ho ba nangyari dito? Bakit nagkagano? Ang sinasabi ho ng mga taga rito, last 4 or 5 years lang nagkaganito . Ano bang naging sanhin nito? Ang nangyari po kasi yung high tide, sinasamahan ng malakas na ulan. Sa ngayon po, talagang bumaba po yung level ng tubig dito sa amin. Yun po ang nagiging dahilan kaya hindi natutuyo yung tubig dito. Ano ho kaya ang remedyo? May pwede po ho bang gawin? Meron ho bang pinangako ang inyong lokal na pamahalaan? Baka ang DPWH may solusyon? Yung inihintay po namin na project, yung flood control, sana matuloy na po para naman maibsan yung aming kahirapan dito. Pero nakapag-report ho tayo sa Kalumpit dati, may mga flood control ho dito, mukhang hindi na control. Opo. Puro ghost po ang nangyari, ghost project. Ibang usapin na ho yun. Pansamantala, maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong oras, Kagawad Ato. Nakausap po natin si Kagawad na siya po namamahala dito sa San Jose Public Cemetery dito sa Kalumpit, Bulacan. Mga kapuso, kung kayo po'y patungo sa sementeryo ngayong araw na ito o ngayong weekend, siguro maganda ring maisip na may mga kababayan tayo na isama na rin natin sa ating dasal na hindi ganong kadali para sa kanila ang alalahanin, ang bigyan ng paggalang ang kanilang mga yumao. At yan po muna ang latest mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Balik muna tayo sa studio. Unti-unti nang inaayos ang mga puntod na nasira ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu. Kakaunti naman ang nagtitinda ngayon sa mga sementeryo dahil takot pa rin ang mga taga roon sa patuloy na aftershocks. Live mula sa Bogo, Cebu, naunang balita si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Igan isang buwan matapos tumama ang magnitude 6.9 na lindol dito sa Bogo City, bakas pa rin ang epekto nito. Kaunti lang ang mga nagtitinda o nagbibenta ng bulaklak at kandila sa palibot ng Corazon Cemetery dahil sa takot pa rin sa pagyanig. Ang dating linya at punuan ng mga mesa sa tabi ng kalsada rito sa Barangay Sambag, malapit sa Corazon Cemetery,
nasa 2 na lang. Ayon kay Alma Hesta, natakot ang iba na magtinda dahil patuloy pa rin ang mga aftershocks. Ang iba naman, wala pa raw kapital para sa mga ibibenta dahil sa tindi ng pinsalang natamo ng kanilang mga bahay. Ang ilan sa mga nasirang puntod dito sa Corazon Cemetery, unti-unting inayos ng pamunuan ng sementeryo. Ayon sa pamunuan, tumulong din ang Bugo City LGU na nagbigay ng mga materyales. Nasa mahigit 50 puntod na ang kanilang napasemento hanggang kahapon. Mahigit sa kalahati sa 20,000 na puntod sa sementeryo ang nasira ng lindol. Karamihan sa mga namatay dito sa Bugo City dahil sa lindol ay dito sa Corazon Cemetery inilibing. Patuloy naman ang iba sa paglilinis at pagkukumpuni sa mga nasirang nitso. Tiniyak ng pulisya na 24 oras ang pagbabantay rito. 2 ang inilagay na police assistance desk. Ilang metro mula sa sementeryo, makikita ang ilang residente na nasa mga tents pa rin, nakikisilong dahil sa takot sa mga nararamdaman pa ring pagyanig, lalo na sa gabi. Dinha samok na kay nakaroon na may samok. Basig nahadlok sad siguro uban maninda kay maingon na basig na kansi kami bitaw hadlok mo may mahalinan ba kami ani no na ba kay managkot. Kay kuan linog baya mahadlok ba yung tao mo gawas na. Igan, maaga pa man pero mangilan-ngilan na ang maagang bumibisita rito sa Corazon Cemetery upang ipagpatuloy ang paglilinis at pagkukumpuni ng mga nasirang puntod. Inaasahan ang dagsa ng mga bibisita rito sa mga yumaong mahal nila sa buhay bukas, November 1. Igan? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Sa mga may international at domestic flights sa NAIA, paalala na agahan po ang pagpunta at ihanda ang mahahalagang dokumento papasok ng terminal. Yan ay para iwas siksikan lalo't inaasahan darami pa ang mga pasahero ngayong araw. Live mula sa NAIA may unang balita si Bam Alegre. Bam, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, good morning. Dito sa NAIA Terminal 3 ay patuloy ang pagdating ng mga pasahero ngayong bisperas ng All Saints Day. Walang naitalang aberya ngayong umaga. Ayon sa Manila International Airport Authority, tinatayang 1.3 million na mga pasahero ang inaasahan sa Ninoy Aquino International Airport mula October 28 hanggang November 5. Katulad ng ibang ahensya ng Department of Transportation, naka-full alert din ang pamunuan ng paliparan. Ilan sa mga paalala sa mga pasahero, dumating ng maaga sa paliparan. 3 oras sana lalo kung international flight. Ihanda ang boarding pass na madaling makita sa inyong cellphone. Sagutin din ang e-travel form para mapabilis ang proseso sa immigration. Sa magdamag, marami na ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3 katulad ni Roxanne Nocos na pauwi sa Butuan. May reunion sila ng balikbayan niyang kapatid at dadalawin nila ang puntod ng kanilang mga magulang. Pinapaaga din kami ng kapatid ko. Dito lang daw kami maghintay. Kaya ganun. Sabagay, mas maganda na po maghintay kaysa maabala. Cavite pa eh. Apa. Si Ima Laresa naman may dinaluhang kasal dito sa Metro Manila at kumuha siya ng maagang flight para makabalik sa Virac, Catanduanes para sa araw ng mga patay. Nakita namin sa news kagabi din na dagsa daw po yung tao dito sa NAIA and may mga ibang passengers na naiwan. So, galing pa kaming Laguna. So, sabi namin, mas okay na mas earlier kami for like 1 or 2 hours earlier. Maris, pasado alas 7 ng umaga, ito ang sitwasyon dito sa NAIA Terminal 3. Makikita ninyo sa ating likuran, ito yung mga check-in counter. Nananatili yung volume ng mga pasahero pero walang mahabang pila. At sa paligid din ng airport ay may mga assistant counters para sa ating mga pasahero. Ito ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 3. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Binahang ilang sementeryo sa ilang probinsya bago mag-undas. Kabilang po dyan ang Bunuan Bokig Cemetery sa Dagupan, Pangasinan. Baha sa ilang paligid ng puntod at nagtataasan na rin ang mga talahib. Nakabot ang ilang nagpunta para maglinis sa mga nicho. Binaha rin ang ilang sementeryo sa Masantol, Pampanga. May mga lumot na rin sa ilang puntod at may masangsang na amoy dahil sa baha. Nakaranas din ng baha sa Tacorong Public Cemetery sa Sultan Kudarat kasunod ng pagulan doon. Ayon sa mga residente, wala na kasing kanal na pwedeng daluyan ng tubig. Lubog din sa baha ang ilang bahagi ng San Roque Public Cemetery sa Zamboanga City. Ayon sa caretaker ng sementeryo, problema rin ang kawalan ng drainage system doon, kaya naiipon ng tubig.
24 oras ang operasyon ng Batangas Port ngayong Undas Weekend. Kumustahin natin ang sitwasyon doon? May unang balita live si Tina Panganiban Perez. Tina, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Yes, dito ay tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero at ayon kay Batangas Port Manager Aurora Mendoza ay tuloy-tuloy kasi ang biyahe ng mga barko ngayong Undas Weekend. Hindi raw ito gaya ng Semana Santa kung saan tumitigil ang biyahe ng mga barko. Mahigpit ang seguridad dito sa Batangas Port kaya pinaalalahanan ng Philippine Ports Authority ang lahat na wag nang magdala ng mga armas, droga, alak, matutulis na bagay at mga flammable material. Pinaalalahanan din ang lahat na wag magbibigay ng pera sa mga magtatangkang mangikil dahil ang fees lang sa legal na sinisingil at nireresibuhan ang dapat bayaran. May nagpost daw kasi online kahapon na may nanginikil ng 20 pesos dito pero nang makausap ng mga pasahero si Mendoza, wala naman daw siyang narinig na nakaengkwentro ng ganitong modus. 24 oras ang operasyon nitong Batangas Port kaya inaasahang posibleng may mga pasahero pa hanggang mamaya. Naniniwala si Mendoza na bagamat kahapon at ngayon ang inaasahang buhos ng mga pasahero na nagsipagbiyahe na ang mga ito noong nakaraang weekend kung kailan umabot sa 11,000 ang mga pasahero. Ang inaasahang dagsa naman pabalik dito sa Batangas Port ay sa November 2. Tiniyak naman ng shipping companies na kung kinakailangan ay magdaragdag sila ng mga biyahe kung darami pa ang mga pasahero hanggang mamaya. Balik sa inyo. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Bukod sa mga sementeryo, bantay sarado rin ang mga pasyalan sa Baguio City. Ngayong maraming inaasahang bibisita roon. Long weekend. Live mula sa Baguio, may unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Igan, sa mga oras nga na ito, daan-daan ng pulis ang nakadeploy sa mga sementeryo, ganun din sa mga tourist destination dito sa Baguio City. Tuloy-tuloy ang inspeksyon at monitoring na ginagawa ng mga otoridad sa mga terminal sa Baguio City. Isinailalim din sa random drug testing ang mga driver at konduktor ng mga bus. Para makasigurado tayo na yung kaligtasan ng mga biyahero natin sa ngayong panahon. Dagsana sa terminal ang mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya at luluwas pa Maynila. Tiyagaan ang pagpila sa mga terminal. Pahirapan na bang pagbiyahe ngayon, Mama? Opo, yung pagkuha ng taxi. Mahigpit na binabantayan ngayon ng DOTR ang mga reklamo kaugnay sa hindi umano pagsakay ng mga pasahero, lalo na sa mga buwambiyaheng taxi sa syudad. Ang dami nga talaga namimili na sila dahil traffic, dahil nga ayaw nila dun sa rota na yon. Bukod sa mga terminal at mga sementeryo, bantay sarado rin ng otoridad ang mga pukpasyalan sa Baguio City. Sa traffic situation natin is okay pa. So sana ngayong bukas, sa 1 and 2 is, sa tingin ko naman dahil maximized deployment ang ating PNP personnel with kasama yung mga na-augment from other units and eto pa, kasama yung mga volunteers. Kaya talagang kayang-kaya natin. Kahit gabi na, may mga pulis pa rin nakabantay sa mga tourist assistance desk at nag-iikot sa syudad. Ngayong long weekend, inaasahan din ang pagdagsa ng mga bakasyonista. Para lang po makapagbakasyon tong mga bata kasi kwan po sila nga sim break eh. Hindi lang dahil maganda sa Baguio, tsaka para na rin po siguro sa peace of mind. Sa nakalipas na mga araw, naglalaro sa 17 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Igan, ngayong araw inaasahang dadagsa pang mga turistang aakyat sa lungsod ng Baguio para i-enjoy ang long weekend. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ipasusubasta na ng Bureau of Customs ang 7 luxury vehicle sa mag-asawang kontratistang Pacifico at Sara Diskaya. Ay sa BOC sa November 15, ipapabid ang mga luxury vehicle. Hindi na raw pumalag dito ang mga Diskaya. May 6 pa raw sasakyan ang mag-asawa na ayaw nilang bitawan dahil may imports document sa mga ito. Gusto raw ng mga Diskaya na magbayad na lang ng multa para sa di nabayarang buwis. Plano ng BOC na i-live stream ang pagsubasta sa mga sakyan ng mga Diskaya. Posible raw na makolekta
ang gobyerno ng nasa 200 million pesos dito. Samantala, pinag-aaral pa kung sa Customs o BIR mapupunta ang isinukong sasakyan ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Legal daw ang mga papel nito pero inaalam pa kung tama ang binayarang buwis. Nagpulong naman ng Independent Commission for Infrastructure at ilang ahensya ng gobyerno para planuhin kung paano babawiin ang perang ninakaw mula sa mga questionabling flood control projects. Want the right hand to know what the left hand is doing. This is actually a unified approach to a heinous, scandalous crime that happened to our country. Mahalaga po ang magsama-sama kami lahat dito at magtulungan para mag-ibalik ang pera na pag-aari ng taong bayan. Nadiskubre ng Agriculture Department ang Ghost Farm to Market Road Project sa Davao Occidental. Idineklarang completed noong 2021 pa pero na inspeksyonin, may hindi sementado at may bahagi naman nakakasemento lang. Narito ang aking unang balita. Batay sa record, 2021 patapos ang farm to market road na ito sa Davao Occidental. Pero nang puntahan ni Agriculture Secretary Kiko Laurel, nabistong ang dapat ay kalsada, nananatiling lupa at graba. Sa pag-usad nila sa isang bahagi ito naman, kitang-kitang kakabuhos lang ng semento. Ilang araw pa lang itong tapos ayon sa mga taga roon. Araw lang. Dapat kasi 2021 pa tapos eh. Sinukat din nilang kapal ng semento. 8 inches ang kapal. Yun nga lang, walang bakal. May mga na-confirm talaga na wala yung project at may na-confirm din na luma na yung pondo, ibig sabihin 21 hanggang 23, pero makikita na fresh pa yung mga concrete, ibig sabihin tinatry na habulin na gawin yung pagsasaayos ng karsada. Isa lamang ito sa hindi bababa sa 7 natutuklasang Ghost Farm to Market Road matapos i-audit ang 4,000 kilometro ng mga kalsadang ipinagawa mula 2021 hanggang 2025. Mga kaling kung natapos sana ay baka magpapabilis sa daloy ng mga produkto mula taniman patungo sa mga pamilihan. Makakatulong sa pagpapababa ng presyo at makapagbibigay ng mas magandang kita sa mga magsasaka. Dahil sa nabisto, babaguhin na ang kasalukuyang sistema na Department of Public Works and Highways o DPWH ang magpapatupad ng mga proyekto katuwang ang pribadong kontraktor. Sa halip, Agriculture Department na mangangasiwa ng construction ng mga farm-to-market road. Suportado ito ng DPWH. Nag-meeting kami nung isang araw para mag-coordinate kami ng efforts sa pag-imbestiga at pagsisigurado din na hindi na ito mauulit. At ang mga mapapatunayan umanong nagsabuatan. Matatanggal sa trabaho, kakasuhan, makukulong, babawiin natin, pati yung mga ari-arian nila. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Nakatakdang simula ng APEC Summit 2025 sa South Korea ngayong araw. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ibibida niya ang Pilipinas bilang isang bansang may magandang business climate. At live mula sa Gyeongju, South Korea, may unang balita si Bernadette Reyes. Bernadette, annyeonghaseyo. Marias, 8:34 na umaga dito sa South Korea, 7:34 naman dyan sa Pilipinas. Maris, napakalamig ngayon dito, nasa 7 degrees. Pero magandang panahon para sa pagsisimula ng APEC Economic Leaders Meeting ngayong araw dito sa Gyeongju. 21 economic leaders mula sa mga member countries ng APEC ang maghaharap-harap ngayong araw. Ang Asia-Pacific region ang bumubuo sa halos 46% ng global trade, katumbas ng 61% ng kabuuang GDP sa mundo. Alas 9 na umaga oras dito sa South Korea o alas 8 na umaga sa Pilipinas, nakatakdang dumating sa Hwabaek International Convention Center ang mga head of delegation. Sa sentro ang mga pag-uusap sa temang Building a Sustainable Tomorrow at tututukan ng priorities na connect, innovate, and prosper. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nakabilang sa mga dadalo sa summit, matatalakay sa APEC ang mga kasunduan sa pagitan ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping na nagharap kahapon. Napagkasunduan ng dalawang bansa na ibababa ang taripang ipapataw sa Chinese products na inaangkat ng Amerika sa 47% mula sa 57%. Kapalit daw nito ang crackdown at pagpigil ng China na makapasok
pumasok sa Amerika ang fentanyl na ayon kay Trump ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Amerikano dahil daw sa overdose. Sa mismong summit, palalalimin daw ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa sa Asia-Pacific region ayon kay Pangulong Marcos. Nakatakda ring mag-deliver ng special remarks ang Pangulo sa APEC CEO Summit na isang pagtitipon ng mga pinakamatataas na CEO sa rehiyon. Isusulong daw ng Pangulo ang Pilipinas bilang isang bansang may magandang business climate. Nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa mga Korean business leader para makahikayat ng mga investor. Para sa Pilipinas, malaking tulong ang APEC. Pinag-usapan sa APEC kung paano mapadali ang pagpapasok sa negosyo. Mas maraming negosyo, mas maraming trabaho. Mas maraming trabaho, mas maraming oportunidad at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. I will push for initiatives that directly impact the daily lives of our people. Support micro, small, and medium enterprises, yung ating tinatawag na MSMEs. Marias, ito na ikalawang beses na nag-host ng APEC Summit ang South Korea. Yung una was 20 years ago at ginanap yan sa Busan. Mula rito sa Gyeongju, South Korea, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Kamsahamnida, maraming salamat. Bernadette Reyes live mula sa South Korea. Kahit sa PITX na nagpalipas ng gabi, nangangamba pa rin daw ang ilang biyahero na hindi makabili ng tiket pauwi sa kanilang probinsya dahil sa dami ng pasahero. Live mula sa Parañaque, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Igan, good morning. As of 7 a.m. kanina, umabot na sa mahigit 28,000 na mga pasahero ang mga naitala dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Alas 10 pa lang ng gabi, bumiyahe na mula Angeles, Pampanga ang security guard na si Gremar Buenaflor papunta ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Papunta raw kasi siya sa kanilang bayan sa Catarman, Samar para magbakasyon. Maaga, mga alauna. Hinintay ko pa yung sahod ko. Medyo matagal-tagal. Hindi na muna siguro ako babalik. Galing din ng Pampanga ang 53 years old na si Mang Daniel kasama ang kanyang anak. 2 buwan daw silang nagbakasyon sa bahay ng kanyang kapatid at kinakailangan na nilang umuwi sa kanilang bahay sa Surigao del Norte. Dito na sila nagpalipas ng gabi sa PITX. Ano oras na po kayo dito, sir? Alas 10 na gabi. Hindi ko alam po. Sinabi lang doon na mamaya na. Hindi pa raw sila agad makabili ng tiket dahil sarado pa ang ticket booth kanina. Hindi rin malinaw kung mayroon pang available na ticket sa kanilang pupuntahan. Ang 28 years old naman na si Ash galing Las Piñas kasama ang kanyang kapatid at 3 pamangkin. Maaga raw silang pumila para siguradong makakakuha ng tiket pauwi ng Baybay Leyte. Hinahabol niya raw kasi sana na makabisita sa puntod ng kanyang kapatid ngayong Undas. Medyo matagal yung ticket eh. Kanina pa sila dyan. Baka po dahil sa marami nagpapareserve. May reservation fee ata, 300 para daw makakuha ng ticket. Gawa ng mas marami daw kumukuha ngayon kasi Undas. Mahaba naman ang pila sa ticket booth na ito na papuntang Laguna, Batangas, Quezon at Mindoro. Batay sa pinakahuling datos ng PITX, abot na sa mahigit 7,000 ang naitalang nagtungo sa terminal. Mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad sa terminal. Tuloy-tuloy rin ang random drug testing sa mga driver at konduktor ng mga bus. Mula October 27 hanggang 29, 72 ang nakumpiska sa PITX security checkpoint. Igan, ayon sa PITX, sumabot sa mahigit 194,000 ang mga naitalang pasahero kahapon. Ito na raw ang peak ng mga pasahero para sa Undas 2025. Pero posibleng umabot pa rin daw sa 180 hanggang 190,000 ang maitatalang pasahero dito hanggang mamayang gabi. At yan ang unang balita. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mula sa pagkakaroon ng QR code at lumulutang na Earn, high-tech ang isang sementeryo sa Binyan, Laguna. Mayroon din silang iba't ibang tema para sa kabaong. May unang balita si Bam Alegre. Ay anak, dad ito. Pasensya na, hindi na tayo magkakasama. Pag mamimiss mo ko, ihag mo lang yung teddy bear, ha? Sa tulong ng teknolohiya, maririnig ang boses ng namayapang mahal sa buhay sa teddy bear na ito.
Ilan lang ito sa mga digital innovation na bahagi ng funeral at memorial services sa sementeryong ito sa Biñan, Laguna. May high-tech upgrade na rin para sa mga nais makiramay. So wala nang guestbook, pero digital na kasi. May QR code at kapag ito ay ating iscan, lalabas ang details ni Sir Boy Piccio, ang kanyang larawan, at maaari ring mag-iwan ng mensahe ng pakikiramay para sa pamilya. Para sa mga gaya ni Gerald na namatayan, malaking tulong ito sa pagbibigay ng impormasyon sa mga gustong makiramay sa kanila. Kapag ililibing ang kanilang ama, palalagyan din nila ng QR code ang lapida. For technology, no? So it's great. It's a good experience na na-improve na yung ating mga ganitong ways for mourning, and at the same time, once pag inaniming QR code, lalabas yung information ng death ni father ko. And then you can put some messages there, and then you can see all sinong pumunta. Kapag na-scan ang QR, maaari itong maging time capsule ng mga paboritong alaala, pati mga milestone ng namayapang mahal sa buhay. It's a QR code placed on a grave marker that allows visitors to scan it and then see details of the departed dun po sa QR code na yon. So it can be anything that the family would like to share. It can be the favorite songs of the departed loved one. It can be the favorite movies, any achievements. And then this will allow the visitors to know more about that departed loved one. May mga themed casket din para sa mga nais bigyang halaga ang personalidad o kaya mga paborito ng kanilang namatay na kaanak. Halimbawa, ang customized na kabaong na ito na may disenyong hango mula sa basketball legend na si Kobe Bryant. Meron ding tulad nito na may shield ni Captain America. May iba pang mga paraan para gunitain ang alaala ng mga yumao gamit ang teknolohiya. Tulad ng floating urn na ito na gumagamit ng mga magnet para nakalevitate ang urn ng mahal sa buhay. Meron ding memorial composting na isang maliit na halaman at nakahalo sa lupa ang abo ng namatay na kaanak para maging bahagi rin ng puno sa paglipas ng panahon. May mga maliliit ding mga urn na maaaring gawing bahagi ng alahas o palamuti. Ito naman ang memorial jewelry. Ngayon digital age na, lalo pang dumarami ang mga paraan para sariwain ang alaala ng mga namayapa nating mahal sa buhay. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. May spooky paandar ang ilang sparkle artists na dumalo sa Shake, Rattle and Ball 2025. Kabilang sa mga nakasaya si Reyna Michelle D na mula sa pagiging fashionable chic at beauty queen ay nag-transform bilang spiky girl, suot ang metallic silver dress. Hindi rin pinalampas ng mag-BFF na sina Roxy Smith at Sky Chu ang Halloween Ball. Nag-alagalinda si Roxy habang si Sky naman ay si Dorothy. Celestial Angel ang peg ni TJ Marquez. Hindi nagpahuli si Tim Yap sa kanyang Ancient Soldier outfit. Si Jay Ortega naging Disney Prince sa kanyang Aladdin costume. Fierce as warrior ang peg ni Matthew Oy. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.